Sa pagkakataong ito, tayo po sama-samang tumayo at tayo po magbigay galang sa salita ng Diyos na dadalhin ng aming beloved kapatid, ang aming beloved co-preacher, beloved ni Kuya Jojo Abad. Praise God. Praise the Lord. God bless mo ating beloved preacher, Brother Dave Usano. Minamahal tayo po'y manalangin sa oras na ito. Dakilat o magpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa napakatamis mong presensya. Salamat sa pagkilos mo ng mainam, mahal na Panginoon. Hindi ka man namin nakikita, ngunit sapat na po para sa amin ang madamang yung pag-ibig at kahabagan, mahal na Panginoon. Aming dalangin na yung gabay, ang iyong patnubay. Sa aming pakikinig ng iyong mga banal na salita. Tunay na saga ng amin, wala po kami magagawa. Anoint the words, O God. Put thy words in my mouth, leading prayer of our beloved and honorable pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama namin sinasaway ginagapos lahat ng demonyong balakid at lang sa aming pakikinig. Cast out right now and by the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen, 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 and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoong Sos. At lumalatiin po kanyang dakilat banal na pangalan. First and foremost, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect and cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord, dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist, Wildy Strand Almeida, the entire prophet of God, the loving and also beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Love also and respect to the beloved children, whole blessed Almeida family, sa ating mga beloved ordained preachers, beloved co-workers, beloved preachers, at sa lahat po ng ating minamahal na mga mag-aawit, beloved musician, sa lahat po ng ating beloved webcast viewers around the globe na patuloy pong umaantabay at sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating dikiling Diyos at sa lahat po ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito sa dakong ito, mga minamahal ay magandang gabi na po, mga minamahal sa inyo pong lahat. Palakpakan po natin ang ating dikiling Diyos at luwalhatiin po ang dakilat mapagpalang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At sa mga oras nito, mga minamahal, tayo po'y dumako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain. Mga minamahal, ang ating pong pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon, siyang pagkain po ng ating mga kaluluwa. Ito po ay napakahalaga po, mga minamahal, para sa atin na maunawaan po natin, mga minamahal, ang kahalagahan ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At po kayo natin po mga ballpen, ating po mga papel, ang ating mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic. Let not the fear conquer you. Let not fear conquer you. Huwag po nating hayaan na ang takot, mga minamahal, ay mapagtagumpayan po tayo. Sapagkat bilang Kristiyano, ang gusto ng ating mahal na Panginoon, kalooban ng ating dakiling Diyos, ay maging matapang tayong anak ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, wala po tayong takot. Ang gusto ng Panginoon, hindi tayo maduwag sa anumang pagsubok, sa anumang problema, sa anumang hamon sa buhay na dumarating sa ating buhay, mga minamahal. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay maging tunay na lalaki sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mawala po yung takot, mawala yung pagkabalisa, mawala yung pagkabagabag sa ating mga puso. Ang gusto ng mahal na Panginoon ay maging matapang tayo. Kaya ang ating pong pinag-aaral ngayon ay huwag nating hayaan na tayo po ay pagtagumpayan ng takot. Kaya hindi po, unang talata, 2 Timothy chapter 1, verse 7. From the book of 2 Timothy chapter 1, verse 7. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos po sa Tagalog. Ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 1, talata 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoong si Kristo.
Sabi ng Bible, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pag-ibig, at saka espiritu ng kahusayan. Yun ang ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala pong Kristiyanong takot. Wala pong Kristiyanong duwag. Amen? Yung Kristiyanong totoo, na umaasa at buong pusong nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, walang kinatatakutan. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Matapang. Yung totoong Kristiyanong nagtitiwala sa ating pinakamamahal. Yan po ang turo ng ating kagalang-galang na pastor. Kapag ikaw ay puspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, ikaw ay lubos na nagtitiwala sa Diyos, wala kang katatakutan. Yun po ang sinabi ng Biblia, sapagkat ang Espiritu na binigay sa atin ay hindi po Espiritu ng karuwagan. Ang ibinigay sa ating Espiritu, hindi Espiritu ng katakutan. Ang ibinigay sa ating Espiritu ng mahal na Panginoon ay Espiritu ng pag-ibig, Espiritu ng kapangyarihan, at Espiritu ng kahusayan. Kaya't maglilingkod tayo, kapag buong puso tayo nagtitiwala sa mahal na Panginoon, wala tayong takot, wala tayong pangamba. Matutulog tayong payapa, gigising tayong payapa, dahil walang takot sa ating mga puso. Amen? Dahil walang pangamba sa ating puso. Matutulog tayong payapa, gigising tayong payapa. Matutulog tayong tiwasay, gigising tayong tiwasay. Dahil walang takot sa ating mga puso. We sleep like a baby. Matutulog tayo katulad ng isang sanggol, mga minamahal. Kapag nasa iyo ang ating pinakamamahal, ikaw ay buong pusong nagtitiwala. Kaya nga po tayo binibuild up ng mahal na Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na mamuhay tayo sa takot. Ayaw ng mahal na Panginoon na tayo matakot sa pagsubok. Dumating man o hindi pa dumarating ang pagsubok, ang gusto ng Panginoon, huwag tayong matakot. May problema, huwag tayong matakot. May panganib, huwag matakot ang Kristiyano. May kahirapan na kinakaharap, huwag matakot ang Kristiyano. May krisis na kinakaharap, ang nais ng mahal na Panginoon maging matapang, huwag matakot ang Kristiyano. May bagyo, may lindol, may dilobyo, may epidemya, may salot na nangyayari sa ibabaw ng mundo, mababagabag ang maraming tao, mababalisa ang maraming tao. Matatakot ang maraming tao dahil wala silang Diyos. Pero ikaw na nagtitiwala sa Diyos na iyong pinaglilingkuran, amen. Payapang-payapang iyong puso dahil batid mo na tapat ang Diyos sa kanyang pangako na kailanman ay hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya ayaw ng Panginoon, dapat bilang Kristiyano, kapag tayo nagpipray, kinakast out natin yung demonyo ng takot. Dahil kapag pagtagumpayan tayo ng takot, mawawala tayo sa focus. Amen. Ano pong sabi rito? Fear is the one of the powerful weapon in the arsenal of the enemy. Yung takot daw po, yung word na arsenal, yun po yung imbakan. Ang kaaway, meron po siyang imbakan ng sandata. At ang mga sandatang ito, ginagamit ng kaaway para i-destroy tayo, puksain tayo, wasakin tayo, ma-disappoint tayo, ma-discourage tayo sa paglilingkod. Hanggang dumating po yung punto na bumitaw tayo sa ating pananampalataya. Gustong-gusto niyan po yung number one mission ng kaaway. Yung number one mission ng kaaway, ihulog ang tao sa impyerno. Ang kaluluwa ng tao, ibulid sa init ng apoy ng impyerno. At ang pangalawa niyang misyon, mga minamahal, yung mga nanampalataya sa Panginoon ay hindi makapasok ng langit. Kaya at all cost, gagawin ng kaaway ang lahat upang hindi tayo makapasok ng langit. Gagamitin niyang lahat ng kanyang mga sandata upang tayo po ay hindi magkaroon ng pagkakataon na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Meron siyang imbakan ng armas. Amen. That is the arsenal of the enemy. Imbakan ng mga armas. Marami siyang sandatang ginagamit. Isa na po dyan ang takot, mga minamahal. Kaya tayo po'y nararapat na magkaroon tayo ng malalim na awareness regarding po mga minamahal sa mga takot na minsan ay lumulupig sa ating pananampalataya. Takot na minsan hindi natin ma-breakthrough ang mga pagsubok, hindi natin mapagtagumpayan ang anumang hamon sa buhay dahil nauunahan tayo mga minamahal ko ng takot. Which is, sabi ng Bible, ang binigay sa ating Espiritu ng Panginoon ay hindi Espiritu ng takot. Hindi pa nga dumarating yung bagyo. Takot na tayo. Diba? Wala pa nga ang bagyo. How much more kung dumating ang bagyo? Nauunahan tayo ng takot. Ano mo mga kalamidad, mga panganib na paparating, mga minamahal, babala na magaganap sa ating bansa, sa ating panahon. Ang nais lamang ng mahal na Panginoon ay huwag tayong matakot, huwag mabagabag, huwag magbalisa. Instead,
Tayo po'y manatiling manampalataya at umasa na meron tayong Diyos. Hindi maikli ang kanyang kamay, sabi ng Biblia. Hindi nakatabo ng kanyang pandinig upang sa panahon ng ating mga pangangailangan, iuunat niya yung kanyang kanang kamay upang tayo po'y sakluluhan. Hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na, siyempre, mga anak tayo ng ating mahal na Panginoon. We are God's own property. Tayo po'y pag-aari ng Diyos. Ako, pag-aari ako ng mahal na Panginoon. Katulad din sa inyo, kayo'y pag-aari ng Diyos. Tayo po'y silyado ng pangalan ng ating mahal na Panginoon. And because we are sealed by the mighty name of Jesus Christ, hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga tayo hanggang ngayon nandito eh. For how many long years na naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon? 10, 15, 20 taon na naglilingkod tayo sa ating mahal na Panginoon. Marami tayong mga struggles, maraming pagsubok, pero hanggang ngayon, nakatayo pa rin tayong matibay. Hindi sa ating sariling kalakasan. Ito'y dahil sa kalakasan na galing sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo makapag-sustain ni 1 taon. 2 taon, hindi natin kaya yan. Hindi tayo makapagpatuloy ng ganyang kahabang taon kung walang tulong ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po'y, mga minamahal, walang hanggang nagpapaabot ng ating papuri, ng ating pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Dahil nariyan palagi ang ating mahal na Panginoon na tapat na nangako na kailanman ay hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So wala tayong dapat katakutan. Amen? May problema ang Kristyano, huwag matakot. May pagsubok, huwag matakot. Amen? Nandiyan ang mahal na Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. Maging ang kamatayan, dapat ay hindi natin katakutan. Amen? Sabi nga ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Mabuhay, tagumpay. Mamatay, tagumpay. O wala tayong dapat katakutan. Mabuhay tayo, salamat. O ipintulot ng mahal na Panginoon na kunin na ang ating mga buhay sapagkat ang buhay nating ito, mga minamahal, ay palagi nating papakatandaan. Hindi ito atin. Ito'y hiram lang natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Meron pong right time, merong right season na itinalaga ang mahal na Panginoon. Itong hiram nating buhay ay kukunin ito ng ating pinakamamahal na